Iniimbestigahan na raw ng Malacanang kumakalat sa internet na Lenny Leaks o plano man ng pagpapatalsik kay Pangulong Duterte. Ayon niyan kay Presidential Communications Secretary Martin Aldanar. Alam daw ng Pangulo ang mga akbang umano ng oposisyon para matanggal siya sa pwesto. Hindi raw matutuwa ang Pangulo kapag napatunayang totoo ang Lenny Leaks. Itinanggi naman ni Vice President Leni Robredo na may kinalaman siya rito. Sabi pa nga niya, hindi makabubuti sa bansa ang anumang plano laban sa Presidente. Kung may plano man daw, hindi siya kasali rito. Hindi rin daw siya sumama sa kahit anong anti-Duterte protest. Magkakausap natin sa linya ng telepono ang nasa likod ng blog site na Thinking Pinoy. Tumanggi po siyang ilahad ang kanyang pagkakakilanlan para na rin sa kanyang seguridad. Good morning. Magandang umaga po, ma'am. Opo. Totoo po ba na may banta sa seguridad mo ngayon dahil sa isyu nga nitong Lenny Leaks? Opo, meron po kasi ako nakuha na isang tip po mula sa highly placed source na may isa daw pong senador na mahilig sa kanin ang pinahahanap ako ngayon. Ano, may isang senador. Na mahilig sa kanin ang pinahahanap po ako ngayon. Okay. So sino ang suspecha mo dito sa senador na mahilig sa kanin? Hindi ko na lang po papangalanan kasi baka malibel. Pero practice lang po, umalis na po ako ng bansa para hindi po ako mahanap. So you're out of the country at this point? Opo. Okay. Maliban dyan, ano pa pong mga banta sa inyo ang nakukuha ninyo? Wala naman pong mga banta. Puro lang po, hate messages mula sa kabilang kampo. Pero I've been dealing with that for the past year. Kaya inyo na po ako sa kanila. Okay. Para sa mga hindi nakakaalam, sino ba ang malalaking personalidad na bahagi ng nag-leak na restricted Yahoo group na ito? Actually, ma'am, Ms. Nomer po, mali pong sabihin na nag-leak. Kasi po, they left the door wide open. So, hindi po naka-okay, hindi po naka-private yung mga messages nila, kaya nabasa ng lahat. Opo. Ang mga major players po dyan, ang sentro po ng lahat dyan ay si Imelda Nicolas, na kapatid po ni Lloyda Nicolas Lewis. yes. At si Lloyda Nicolas Lewis din po. Basically po, pero po ang malaking issue po kasi dyan sa buong Lenny Leaks controversy ay yung nag-leak po na message allegedly from the Office of the Vice President Social Media Department na tinuturuan yung mga taga-Liberal Party or Lenny supporters kung paano exactly mag-react sa mga criticisms kay Lenny. They tell their supporters na parang kalkalin natin yung issue about Sandro Marcos, kung bakit si Bongbong nagpunta sa Balisin instead na tumulong sa mga biktima, ganyan-ganyan. So, naging issue po namin dito ni Sasa at saka ni Mocha. Kasi po magkakaibigan kami tatlo, kahit hindi kami magkakasundo lagi. Ang pag-uusap po namin dito, pag criticism sa Duterte administration, they call it legitimate criticism. Pero pag criticism laban sa kanila, they call us troll. Yes. It doesn't work that way. Kailangan po, ang freedom of speech, hindi po yung kung ano lang convenient para sa kanila. Ang nakakatakot po dito, kung sakaling mawala sa pagka-presidente si Pangulong Duterte at maging presidente si Leni Robredo, ganun po ba gagawin niya sa kanyang mga kritiko para tahimikin niya sa pamamagitan ng pagkontrol ng kanyang political propaganda machine? Ikaw Yun ba, po yung problema natin. do you believe na talagang sinadyang i-publicize ito or talaga left it open? Sabi mo nga. Feeling ko, ma'am, accidentally po yung pagkakapublicize niyan. Okay. Accidentally pagkakapublish po niyan. Kasi po yung Yahoo groups, lumang teknolohiya na po yan eh. And nobody bothered. We actually got the lead 1 month ago pa or so. Kaya lang we never took it seriously. Kasi sabi namin, Jurassic na teknolohiya ang Yahoo group. And only just a few days ago, when we actually check what's inside it, na-shock kami parang, hala, ayun lahat. Gulatan na lang. But can you actually also say na posibleng maaari din itong fabricated lamang? Opo, maganda pong tanong yan, ma'am. Kaya lang po, pag chinek nyo po yung thinkingpinoy.net blog ko, naka-retrieve po ako ng mga messages po from way back in 2012. Kaya ma'am, kung fabricated yan, it should have been a 4-year effort. Pero masyadong effort naman, ma'am, yan para sa mga maliit na tulad namin. Okay. Opo, nakakuha po ako ng messages from 2012, 2013, 2014, and 2015.
At marami pong messages, ma'am, yun. Hindi po, ma'am, nai-invento yun eh. Actually, ma'am, may nagsabi po sa akin na isang cabinet official na i-raise po ito sa cabinet meeting na susunod. Tapos po papatingnan nila sa IT experts tungkol kung kung authentic po ba talaga yon. Tapos sinabi ko po, sige po patingnan ninyo para matingnan natin kung inimbento nga ba talaga siya o hindi. Okay. At kahit po yung mga nanonood ngayon na magaling sa computer, i-verify po ninyo, punta lang kayo ng thinkingpinoy.net kung totoo po hindi yung mga nakasulat doon. But I'm sure kayo ay gumawa na rin kayo ng hakbang to authenticate this. So sa tingin nyo, authentic nga po ito? Opo, mukha po authentic. Kasi po ma'am, yung mula sa OVP TalkNet, OVP social media na message, nakita po namin yun doon sa diaspora, yun po yung Yahoo groups nila. At nakita rin po namin na nakapost siya sa Educators for Lenny Robredo Facebook group. Yung Makaleni po na grupo. Tapos po, they were published just 12 hours apart. So basically, ma'am, yung message ng OVP TalkNet na yun, ibilas nila sa lahat ng mga supporters nila. So ang sinasabi po, ma'am, namin dito, the Duterte supporters have always been accused of being a well-oiled, well-funded political machinery. When the fact of the matter is, as it turns out, it's actually theirs. It's actually the Lenny Robredo camp, who's actually a well-oiled, well-funded, very influential political machinery. Kasi nung backer nila, si Lloyd and Nicolas Lewis with their $600 million. I mean, come on. Ayun po. Ayun. Eto nga, lumaki na ang balita. At this point, ay ang sinasabi rin ni VP Robredo ay hindi niya napapatulan. Pero sa tingin nyo ba, ay dapat manahimik na nga lamang ang kampo ni VP Robredo o mas makabubuting magsalita sila, totoo man o hindi ang naturang email? Okay, Ma'am Cheryl, public office is a public trust. At pag hinihingi po sa inyo ng publiko na magpaliwanag ka sa mga allegation laban sa iyo, responsibilidad mo bilang public official na magpaliwanag. Hindi na po siya pribadong citizen na po pwede na lang siyang manahimik. Kasi ma'am, kung hindi, hahanap po ako ng paraan para ma-impeach siya mula sa pagka-vice presidente dahil hindi, we deserve someone better. We deserve someone more transparent than her. Alright, maraming salamat sa iyong oras. Stay safe. Thinking Pinoy. Maraming salamat po. Umalma ang ilang taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte sa plano umano ng kampo ni Vice President Lenny Robredo na maglunsad ng demolition job laban sa kanila. Bahagi umano ang naturang plano ng tinatawag na Lenny Leaks. Ang kampo naman ng Vice Presidente nananatiling mailap pa rin sa issue. Narito ang report. Ilang beses lumitaw ang pangalang Meli sa email messages ng grupong Global Filipino Diaspora Council. Kabilang umano ito sa Lenny Leaks. Sa panayam kay Communications Secretary Martin Andanar noong Sabado, sinabi ng blogger at kilalang Duterte supporter na si Sas Rogando Sasot na ang Meli na tinutukoy sa email ay si Imelda Nicolas, kapatid ng film billionaire na si Lloyd Nicolas Lewis. So, ang punot dulo nito, Sas, ay meron kang na-discovering open na Yahoo group at itong Yahoo group na ito, na screenshot mo itong mga Yahoo conversation na... I actually PDF file. I saved them. I saved ko yun as PDF file. Actually, yung sinave ko na as PDF file kasi yung SOCMED strategy. At yung mga pangalan na nandun sa Yahoo group, yung mga nag-uusap-usap, mga pangalan ay sina Lloyd Ayan, Lewis? si Lloyd Lewis. Okay, allegedly, allegedly. Let's say allegedly pa. Hindi tayo allegedly si Lloyd Lewis. Allegedly. Aha. Oo. Sino pa? Pero yung si Imelda Nicolas, sigurado yon kasi that's really her email address. Dating chair ng Commission on Filipinos Overseas si Imelda Nicolas noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Bukod kay Imelda Nicolas, dawit din ang ilang grupo at mamamahayag sa Lenny Leaks. Pero ang mas kinabahala raw ni Sasot ang umano'y email ng social media team ng Office of the Vice President na target umano ang mga Duterte supporters na tulad niya sa social media. Pinadala pa raw ito kay Imelda Nicolas. I was shocked kasi yung message na nandun, yun yung social media strategy from the Office of the Vice President. Ang nakalagay kasi doon, it was sent by a certain Pete Silva through Facebook
doon kay Imelda Nicolas, na kapatid ni Loida Nicolas. And si Imelda forwarded it to the Yahoo groups. And then I verified kung yung email ba na yon ay kay Imelda Nicolas. And true enough, yung email nga na yon ay kay Imelda Nicolas. Nilatag sa email ang mga isyong dapat tugunan ng opisina ni Vice President Leni Robredo kaugnay sa mga batiko sa kanya noong tumama ang bagyong Nina sa Bicol. Sa ikalawang bahagi ng email, dinitalya naman kung paano aatakihin ang nakalaban ni Robredo sa eleksyon na si dating Senador Bongbong Marcos at anak nito na si Sandro. Wala pang tugon dito ang mga Marcos. Umalma naman si MTRCB board member at social media blogger na si Mocha Uson na isa sa mga target umano ng demolition job ng kampo ni Robredo. Yung emails na galing mismo sa SOCMED ng Office of the Vice President giving instructions kung paano i-discredit at sisiraan yung mga supporters ni Pangulong Duterte at mismo si BBM kung para din siya siraan at pati yung anak niya Sandro. Nakakatakot dito kasi sabihin na natin kahit hindi matuloy yung ouster plan, pero merong nangyayari, pinagpaplanuhan. Sa Facebook naman, sinabi ng Duterte supporter na si Professor Antonio Contreras na walang karapatan si Robredo na gamitin ang resources ng Office of the Vice President para atakihin ang mga kalaban sa politika. Hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang kampo ni Robredo tungkol sa Leni Leaks. Pero sa ulat ng Manila Bulletin kahapon, sinabi ng Vice Presidente na hindi na niya papatulan ng issue at itutuon na lang ang pansin sa trabaho. Tingin ng ilang eksperto, hindi makabubuti kay Robredo ang pananahimik sa issue. Ngayon, kung magkakaroon ng investigation at mapapatunayan nga na involved talaga siya dyan, then, the Vice President will have to take action. At anong action yun? She will either have to confirm or deny yung kanyang involvement doon. Mainam rin daw kung magsasalita rin ang partido ni Robredo, totoo man o hindi ang nasabing mga email. Sa tingin ko dapat i-address pa rin yun ng Liberal Party. Hindi basta mananahimik na lang sila. So, kung sakaling i-deny nila yan, siguro they must be able to present a good argument kung bakit hindi sila kasama dyan sa nababalitang yan. Umaaksyon, Jem Avancenia, News 5. Once again, President Rodrigo Roa Duterte. So, in spite of your busy schedule to be here, from here on,